Our topic for today can be found in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 6. Ang sinasabi nito, Sister Marlene and Sister Nita, yung mga bago nating mga kapatid, and makikita natin ngayon, lalo na kasi kaya marami nagagawa itong Facebook, Sister Marlene Kasi pag tumingin ko sa Facebook, laging glamuroso palagi. Laging parang ang sarap, parang ang ganda ng mga nakikita mo. Parang lahat ng mga mukha nila pagkakababata, talagang hinahabol mo ang, pag nakatingin ka sa salamin, parang hindi mo mahabol yung ganda ng iba. Parang lagi ka nagkakaroon ng comparison. Parang ang hirap humabol sa takbo ng sanlibutan. Parang ang hirap humabol sa rangya. Kaya mahirap palagi yung nakatingin sa Facebook. Yung iba dyan, mga kapatid, ay enhanced. Pinaganda ng teknolohiya. Amen? Bakit ang ganda mo sa Facebook? Pag nakita mo, ikaw ba yun? Parang hindi ikaw yun. Parang iba. Maraming ganun Kaya tama ang sabi mga kapatid, maganda na sa tao yung satisfied. Maganda na sa tao yung contented. Amen ba? Kung ikaw talaga ay chubby, hayaan mo na. Huwag mo nang habulin yung size 6 ng iba o size 8. Kung talagang size 16 ka, ganyan talaga Dahil kung gusto talaga ng Panginoon na pagandahin, na patangkadin ka o papayatin ka, magiging ganun ka Mga kapatid, parang nahihiya ako pagkabasado ako nakamalaki. Because, mga kapatid, tatandaan natin, bagamat maganda sa tao rin yung hindi natin sinasabing masama ang yumaman. Maganda rin yan. Hindi kasalanan ang yumaman. Pero tandaan mo kapatid na ang kayamanan hindi makapagbibigay ng kabusugan. Lagi mong hahabulin yan. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid sa mga OFW, at ako mga kapatid, ako ay nasa UK, nag-a-abroad ako for the last 20 years Ako mga kapatid ay may karapatan magsalita sa inyo sa mga bagong dating pa lang, sa mga bagong nag-a-abroad. Dapat ang isang OFW, tandaan nyo ito mga kapatid, meron kayong deadline. Lalo na kung nag-iisa ka sa abroad, dapat may deadline. Dapat alam mo ang timeline ng pag-a-abroad. Sweetheart, mag-a-abroad ako. 5 taon lang, pag nakatapos na si junior, tapos na, uwi na ako. Dapat alam natin anong amount ang kailangang ipunin. Hanggang kailan? How much is enough? Magkano? Ano ba talagang iniipon mo? Kaya maganda sa nag-OFW, lalo na sa atin marami sa atin, halos 95% dito sa ating mga listeners, OFW, o mga nagtatrabaho, o nagbabalak mag-OFW. Dapat alam mo kung magkano ang kailangan. Hindi yung habol ka ng habol sa buntot na para kang aso. Hindi naman natin maabot-abutan. Ikot tayo ng ikot, wala naman tayong nararating. Amen ba? Kaya dapat alam din natin kung ilang taon tayo magkakahiwalay, sweetheart. At pag kaya mong umuwi, please lang, bumili kayo ng maagang ticket kay Sister Jen. Amen ba? Hindi yung ang tagal-tagal mong umuwi ka dekada. Alam mo, isa sa pinakahanhangaan ko sa mga maging mag-sweetheart sa church natin, Sister Marlene, makinig ka dito. Sister, yung mga bago natin, Sister Nita. Si Sister, yung maliit natin, Sister Cynthia, nakasama sa church. Marisa Ribatis, 21 years. 21 years. Alam mo, nagkapapel. Sabi ko, Sister Marites, gusto mo? Sister Marites, gusto mo, bilagta ng ticket, umuwi ka lang. After 21 years, sila pa rin. Buti sana kung lahat ng tao ganun.
Yung after 2 dekada, hindi kayo nakikita kayo pa rin. Matindi yung kapatid. Unbroken record, nasa Guinness World Book of Record dyan. Amen? Eh yun nga magkasama na, nagkakahiwalay pa. Yung pa kayang 2 dekada. Mga kapatid, iniwanan mo yung bata, sanggol, ngayon may apo ka na. Oh. Because the whole mantra of Ecclesiastes chapter 6 is about wealth cannot satisfy. Maganda rin nakakaroon tayo ng ganung parameters in life na oo, itong sweldo ko na to, ganito, pero i-enjoyin ko siya. Oo, itong sweldo ko medyo mababa kumpara sa iba, pero magiging masaya ako. Hindi yung, dahil nalaman mo malaking sweldo ng iba sa'yo, parang hindi ka natuloy happy. Kaya mahirap yung lagi nagko-compare. Mahirap yung lagi nasa shopping. Yung nagsa-shopping palagi, yung mayat maya nasa mall. Kasi wala ka nakikita kundi bago. Yung suot mong sapatos, hindi pa naman sira. Nagkagasgas lang ng konti, may uling na konti, para pili mo luma na. Pili ka na ng bili. Kaya, di ba sabi ni Jesus, kapag nagiging dahilan ng iyong kasalanan, ng iyong pagkakasala, pagkakamali, ay ang iyong mata. Kasi ang mata madaya. Laging pinapakintab, laging pinapaganda. Kaya mapapansin mo yung mga fluoride, mga toothpaste, yan na binalagyan ng konting ginto. Magpunta ka sa mga palengke, sa mga bentahan ng mga isda, laging yung isda para nakatutok yan, Sister Nita, di ba? Parang kala mo talagang live na live. Bakit? Eh, ang ilaw pink. Pero the moment ilabas mo yung isda, Sister Cecil, sa palengke, patay na yung isda. Masyadong glamorous. Kaya tinuturo ng Biblia sa atin mga kapatid that wealth cannot satisfy. I'm not saying that wealth is evil, but when wealth is contained and properly managed, and that brings glory to the Lord, mga kapatid, nakakapagdala ng papuri sa Diyos, nagiging dahilan ng kaligayahan, ay ang sarap niyan. Kaya kahit kukunti ang pera, kahit may kukunti kang sweldo, enjoy mo yan. Yan ang kinikita mo eh. Huwag palagi mapaghangad ng sobrang laki. Dahil sa paghangad mo ng sobrang malaki, mataas din ang expectation. Amen? Ano ang sabi ni Batman, Sister Nita? Napanood mo yung Batman? Yung latest Batman? To whom much is given, much is required. Pagka malaki ang sweldo, malaki ang expectation. Hindi pwedeng, bakit ba't yung ginagawa mo, ang dali-dali lang ako. Halos kumain ako ng apoy, halos manulay ako sa alambre, halos tumalon ako sa 7th floor para lang kitain ko to. Kasi ang laki na sweldo mo. Nakukuha niyo mga kapatid. So yun ang isa sa mga teachings ng Ecclesiastes chapter 6. Dapat may timeline, lalo na kung nag-iisa ka sa abroad. Dapat umuwi para hindi masyadong matagal. Tapos sasabihin natin, naghiwalay kayo, bakit kasi ang tagal mo nawala. O kaya ang gawin mo naman, gumawa ka ng paraan na magkasama kayo. Ng mga anak mo, ng asawa mo, ng pamilya. Kasi family is everything. Ini-enjoy ang buhay. Hindi yung, and malalaman natin yan mga kapatid, in verse 1 to 2, a man to whom God has given riches and wealth and honor, so that he lacks nothing, sabi ni Haring Solomon mga kapatid sa Tagalog, ang sabi niya, may kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw. Kasamaan ang tawag niya, ha? Sister Vilma ng Jordan. Ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan, na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa, sa lahat niyang ninanasa. Gayunman ay hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyon. May mga taong yumaman, may mga taong naging tanyag, may mga taong naging sikat, naging makapangyarihan. And that's one portion of life. But that worldly possession, wealth, possession, and honor, kung hindi mo na-enjoy yung mga yon, sinasabi ni Haring Solomon na isang kasamaan.
It's an evil which he has seen na hindi siya nabigyan ng pagkakataon ng Diyos na i-enjoy ang mga bagay na yun. And for him, according to Solomon, it is vanity and an evil affliction. Tama eh. Kaya siguro kahapon, sabi ko sa mga anak ko, si Jewel, Chelsea, sabi ko, anak, kaya makikita niyo mga kapatid, lagi ako nagpo-post sa Facebook, hindi, I want you to see life, that life is short. Sister Cynthia, may send ako sa yung picture. And I want you to show this because it's quite relevant. Sister Cynthia, may sinend ako sa yung picture, kapatid. And I want you to have a look of what life is. Makikita natin habang Sister Cynthia is preparing because this is quite relevant because of meron tayong mga bagay na acquire. Matagal nating pinangarap, matagal nating ipinanalangin. But the second question that will have to come into our mind is whether itong mga bagay na ating natanggap, nakuha, ito ba ay ating ini-enjoy? And I want you to look at this, mga kapatid. And this picture depicts a lot of words. When you look at the mirror, what you see now will be different very shortly. And it says it is only a short trip. Enjoy it. Kaya kahapon, mga kapatid, Sister Cynthia, sige, thank you so much, Sister Cynthia. Kahapon, sabi ko sa mga ko, it's Friday. Eh, ang anak ko, Sister Marlene, Sister Nita, 9 and 11, magto-12 na. And alam niya ni Sister Marivic, alam niya ni Brother Dennis, alam niya ng mga may anak, alam niya ni Sister Arlinda. Yung may mga anak na teenager, mga kapatid, you know what I'm talking about. You know that. Na pag pumalo na yan ng 13, 14, 15, 16, 17, malamang kapatid, palagi na yang iba na ang takbo ng isip niyan. Kaya alam mo, sabi ko, Pastor JK, sa mga anak ko, ang mga anak, we have to take mommy out. Let's go out. Because you know why? You are now 13, 14, 15. You are now 9 and 11. You know, in the next few years from now, which is very, very shortly, we will miss you. And you will miss us. Because time is coming so fast. Ang bilis ng panahon, kapatid. Yeah? Sister Cecil, July pa lang, nakadungaw na sino nga yung kumakanta ng si Jose Marichan, doon nakadungaw na sa pinto, kakanta na ba ako? Ang bilis ng panahon. Di ba? Ang bilis ng panahon, Pastor Jay, which is true. Kaya sabi ko sa mga anak, we have to take mommy out. Sinasabi ko lang yun para lumabas kami. It's not because, kasi pagod talaga din eh. Nakakapagod lumabas, nakakalaking gastos. Kasi pag kumakain ka sa mall, hindi naman basta 5 pounds lang. Ang isang kain mo sa mall ngayon, kulang ang 100. Ako pag kumain, ayoko nung iisang inumin. Gusto ko 4. Gusto ko maraming pagkain. Ayoko nung tipid. Ayoko nung kukonti. Ayoko nung parang kapiranggot lang. Pero sabi ko, no. Because life is too short. Amen, mga kapatid. I-enjoy mo yung meron ka. Kaya dapat ang isang Kristiyano, lalo na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat araw-araw nag-i-enjoy, lumalabas. Hindi yung lagi nagmumukmuk sa bahay. Maglakad, enjoy ang summer. Sister Marlene, bago ka pa lang sa UK ha, kapatid. Nako, alam ko mainit ngayon. Pero tandaan mo, kapatid, pag pumalo na ang October, November, nako kapatid, isusumpa mo ang araw. I'm not talking about the actual day, but yung weather. Sa sobrang lamig. I-enjoy mong lahat.
Hanggat kaya mo, lumabas, kumain sa labas. Maglakad. Tingnan mo ang mga ginawa ng Diyos. Nararanasan niyo pa ba rin yan mga kapatid habang lumalakad ka? Every time, Lord, salamat sa Panginoon, salamat sa ganitong bagay na ibinigay mo sa akin. Panginoon, salamat sa magandang trabaho. Panginoon, salamat sa ganitong buhay na ibinigay mo sa akin. Are you still thankful about what God has given you? Or it has become so normal that the normality of life becomes like no more excitement. Nawala na yung excitement sa buhay kasi normal na eh. Pero tama ang sabi, Sister Nita, we will only appreciate what life is when it is taken away from us. Parang tao, doon malalaman mahalaga pala siya pag nawala na siya. Ganon din ang buhay. Ganon din yung ganda ng buhay. Ito sinasabi ni Haring Solomon. A man to whom God has given riches, wealth, and honor, but does not give him the power to eat of it, but foreigner consumes it. Yung ikaw ang nagluto, iba ang kumain. Pwede naman nating ibahin yung sistema eh. Ikaw ang nagluto, ikaw ang kumain. Tapos mag-share ka sa iba. Pwede yun. Yun ang sinasabi niya eh. Na kaya maraming mga, pag sumasali ako dyan sa mga OFW chat rooms, may nakaupong babae, Sister Vilma ng Jordan, sabi niya ba, bakit ganoon? Kung sino pa yung nagtatrabaho, laging siya ang walang pera. Totoo! Magtataka ka. Kung sino pa yung nagtatrabaho, siyang walang datong. At kung sino yung walang trabaho, ang gaganda ng buhok. Kulay mais ang buhok. Yung mga nagtatrabaho, naku, parang alambre na ang buhok. Yung mga hindi nagtatrabaho, laging naka-manicure, naka-pedicure. Amen, Sister Digna. Napapatasi si... Tama, mga kapatid. Yung mga hindi nagtatrabaho, ang gaganda ng mga manicure. Yung mga nagtatrabaho, naku, parang kuko ng agila. Mata ng nakadroga, ang bubula ng mga mata. Bakit? Naku, walang tulog. Isang, yun, tama sabi ni Haring Solomon. Kaya, enjoyin mo yan. Tama din naman magpadala. Alam mo yun, kailangan. Pero, alam mo, pag yung padala ka ng padala, tapos hindi naman nila kailangan, ikaw patuloy ang nasisisi. Nagkakaroon na tuloy ng normality, ng norm. Palaging quincenas katapusan may 50,000 pesos. Ay sino pa magtatrabaho sa Pinas? Wala. Ito magtatrabaho. Hello? After ng 15, may 30 uli, dating uli ang pera. Wala. Kaya ang sabi, tayong mga OFW ang nagtuturo sa mga kababayan natin, pamilya at mga kamag-anak na maging tamad. Kaya pag umuwi ng Pilipinas, yung mga OFW nakalimutan ng mag-asawa. Yung iba matatandang dalaga. Hindi na nag-enjoy sa buhay. Auntie, kumusta na kayo? Eto, matanda na, 30 taon na sa abroad. Sino na mag-aalaga sa akin? Wala. Walay. Takbo na silang lahat. Bakit? May sarili-sariling buhay. Pinag-aral mo, in-scholar mo, sige, okay yan, maganda. Maganda talaga yan, pero wag mo rin kalimutan ang sarili mo. Sinabi ng Diyos, love yourself, love others just like you love yourself. Hindi sinabi ng Diyos na kalimutan mo ang sarili mo. Alang-alang sa pag-ibig mo sa iba. Dapat meron tayong ganung principle. Magbigay lang kapag kaya. At i-enjoy ang ating pinagkakabuhayan, ang ating paghahanap buhay. Ano pa ang sinasabi dito mga kapatid? If a man begets 100 children, verse 3 to 6, yung mararaming anak, o ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay ng maraming taon, nanupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi nabusog o hindi mabusog ng mabuti. Bukod dito ay wala siyang pangpalibing, yung taong mayayaman. Kaya sabi ni Haring Solomon, kung nabuhay man tayo ng mahaba, pero hindi naman tayo nabusog ng mga kabutihan. Ano yung mga kabutihan na yan? Maraming ibig sabihin yan mga kapatid.
The conclusion of the preacher was that if a man lives to beget 100 children at nabuhay ng mahaba, pero hindi naman nabusog, hindi siya nakaranas ng mabubuting bagay. Kaya minsan tatanungin mo rin whether yung termination of the life support machine, is it worth it? Gusto mo lang bang humihinga yung tao kahit nahirap na hirap? Kaya sa UK nagkaroon ng batas dyan, yung euthanasia. Tingnan natin ang batas, kapatid, sa United Kingdom, yung euthanasia principle. Is it legal in the UK? Nagkakaroon ng paglaban dyan, mga kapatid eh. Nagkaroon ng labanan dyan sa euthanasia. Is illegal throughout the UK and can be prosecuted as murder or manslaughter. Kaya itong euthanasia, mga kapatid, it is, ang meaning niyaan, assisting or encouraging another person's suicide is illegal in England, Wales, and Northern Ireland. Yung euthanasia, yung tinulungan mong patayin mo na kaya ako. Alisin mo na lang yung pampahinga sa akin para mamatay na ako. Murder yon. Pero that is this law in the UK in comparison to the law or words of King Solomon 4,000 years ago seems to be ironic. Magkaiba. Kasi sinasabi niya, mga kapatid, kung nabuhay ka ng mahaba tapos hindi ka naman nakaranas ng kagandahan, kabusugan ng mabubuting bagay, walang kwenta ang buhay. Kaya maganda sa tao, mga kapatid, nag-i-enjoy. Iwasan ng maraming kagalit. Hindi yung lahat ng mapuntahan mo, lagi nagbababag ang mga tao. Pag dumapo ka sa bulaklak, nasisira ang dahon. Maganda ang isang Kristiyano pag dumapo. Sample, ikaw ay anong tawag dyan, Sister Cynthia, yung nakapangasawa ka ng taga-ibang lugar. Pag dumapo ka sa pamilya na yun, gumaganda ang level. Nagkakaroon ng quality of living. Pag dumapo ka sa isang grupo, pag na-hire ka ng isang kumpanya, gumaganda ang kita. Pag ikaw ay hinire ng employer mo, gumaganda ang bahay. Hindi yung hinire ka bilang cleaner, lalong dumumi, lalong gumulo. Amen ba, mga kapatid? Mabubuting bagay yan eh. Anong mabubuting bagay? Kaligayahan, peace of mind, kabaitan, pag-ibig, pagpapatawad, pagpapahinuhod. These are all fruit of the Holy Spirit. Kaya maganda sa tao, punong-puno ng kabutihan. Pakikinig ng salita ng Diyos. Isang bagay din yan, mga kapatid. Kaya tama ang sabi ni Pastor Jay kanina na maganda itong ginagawa natin, yung kaninang puturo ni Pastor Lowell sa Abu Dhabi. Maganda yun eh. Maganda itong ginagawa natin, Bible study. Maganda rin yung maraming anak. Pero kung pagdami mo ng anak at para lang dumami ang anak mo, tas hindi mo naman kayang pakainin, ang sabi ng Bible, anong kwenta niyan? Madami ka lang anak, hindi mo naman kayang pakainin lahat. Kaya magtataka ka sa Pilipinas, sino pa yung mahihirap? Ang daming anak, 10, 15. Pero yung mayayaman, 2 lang. 1 lang. Kasi baka hindi natin kaya. Amen, mga kapatid? At ito pa, mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo. In verse 3, mga kapatid, yung tao na hindi nagkaroon ng magandang libing, bukod dito ay wala siyang pangpalibing. Kaya sa mga magulang, sa mga anak, mga kapatid, tayo ay kailangan ay naghahanda ng ating panlibing. Maganda yung may pampalibing. Hindi ko ba sinasabing magkaroon ka pa ng musiko at mga red carpet, pero maganda sa tao ang inililibing. Kasi nung unang panahon siguro may mga taong namamatay lang ng basta na, wala ng morality, wala ng decency ang kamatayan. At according to Haring Solomon, isang malaking lapastangan yun, isang malaking kawalan ng buhay. To die unburied was the mark of a despised and unmourned end.
Kaya sa atin, maganda yan. Mga kapatid, narinig niyo po ako. Okay, thank you po mga kapatid. Siguro hindi alam ni Sister Digna na hindi siya naka-mute. Sister Digna, hi, and Mami, ng ating mga kapatid, Sister Digna yan, inipapagamot. And itinuturo ni Haring Solomon, Sister Vilma, na it's not how long you live. Hindi to pahabaan ng buhay, but how you live, how well you live, that's important. Therefore, do not make your life just livable. Make it memorable. Hindi yung pahabaan, hindi yung how long, but how well you live. Make your life more fun. Make it worth it. Make it memorable. Dapat masaya. Amen? Kanina meron akong kliyente, Sister Marlene, sabi niya, Attorney, gustong kuhanin yung anak ko. O, nasan si dad na siyang asawa mo? Attorney, hindi ko alam eh. Anyari? 4 na taon na po kami hindi nag-uusap, pero hindi pa rin po kami sure kung kami pa. 4 na taon? Hello? Ano yan? Walang signal? O baka naman walang internet? O talagang wala ng time? 4 na taon, kapatid? Mahirap yan. Attorney, ano po ang gagawin ko? Sabi ko sa kanya ganito, Sister Cecil. Tatanungin kita. Alam mo, sa mag-asawahan, either yes or no lang yan. Walang middle ground. Kaya ang mga born again, hindi naniniwala sa purgatorio. Amen ba? Walang or. Kayo ba o hindi na? Kayo pa ba o hindi na kayo? Kaya dapat ang relationship ini-enjoy. Hanapin ang mga bagay na nagpasaya sa inyo dati. Ibalik niyo yung nakaraan. Hindi yung lagi mo na lang pula, lagi na lang pamimintas. Kaya nung isang araw, di ba, nag-aaral natin sa Italia tayo Yung mga kalalakihan, alam mo ba? Dapat sa mga kalalakihan, laging pinupuri ang kanilang mga asawa. Sweetheart, ang ganda mo. Sweetheart, kakaiba ang aura mo ngayon. Bongga ka ngayon. Ang ganda ng mukha mo, ang ganda ng buhok, ang ganda. Find something that you can praise, you can appreciate. Kaya naman mga babae, ganun din, papurihan nyo rin ang mga asawa nyo. Alam mo bang maganda sa mga asawa natin, mga kapatid? Ang pinapupurihan natin sila. Hinahanap din ng ating katawan yan, bagamat alam na natin, pero, ay, alam na niya yun? Hindi. Maganda pa rin sinasabi, action speaks louder than words, but words are better spoken than not. Hindi pwedeng hindi ka nagsasalita kahit alam niya na, iba pa rin yung sinasabi mo. Amen mga kapatid, ganun din ang relationship, ang buhay, ang mga anak mo, i-enjoy mo yan habang nandyan pa yan. Yung mga edad na mga 5 taon, yung naglalakad-lakad na yung bata, i-enjoy mo na yan. Yung mga apo mo, i-enjoy mo na yan. Bakit? Paglaki niya ng mga 18, 16, hindi mo na makakasama yan. Maghihintay ka na kung kailan sila available. Yan ang katotohanan. Ano pang sabi mga kapatid? All the labor of man is for his mouth, and yet the soul is not satisfied. Ito yung sinasabi ni Pastor Jay kanina. Na lahat tayo mga kapatid, ang ating mga naisin sa buhay, lalo na tayo mga nasa ibang bansa, naghahanap buhay, ang gusto palagi natin ay maghanap buhay para may makain tayo. Pero may mga paghahanap buhay, may mga pagkain na hindi naman nakakabusog ng kaluluwa. Kaya ito ang sinasabi ni Haring ni Solomon, which reflects the words of Moses, which reflects and repeated by our Lord Jesus Christ in the book of Matthew 3 and 4, but was mentioned by Moses in Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang sabi niya, man does not live by bread alone. Napag-aralan natin mga kapatid very quickly. Why did Jesus say that word? Why and when Moses said that word? It was mentioned by Moses in the time of wilderness. Nung nandun sila sa parang, nandun sila sa disyerto mga kapatid,
Doon sinabi ng Panginoon yon. Nagutom ang mga Israelita. Hinayaan ng Panginoon na magutom ang mga Israelita. For the last 440 years of their journey, throughout the desert, throughout the wilderness, maaaring hinayaan ng Panginoon na magutom ang mga Israelita. He let them hungry. He let them go hungry. And then God fed them with manna, M-A-N-N-A, which is, what is it? It's a bread from heaven. Pero sinasabi ng Biblia, mga kapatid, is that so they don't depend on Him alone by daily provision. Hindi lang para tumingin ang tao doon sa ipinapadala ng Diyos on a daily basis. Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, noon ng Deuteronomy na sinasabi rito is that yung pagkain na ipinadala ng Panginoon ay symbolize or symbol ng God's divine intervention to sustain their lives. Na kung mapapansin mo, matatanda natin, Sister Christy, na kapag nagtago, nag-imbak ang mga tao, di ba noon, pagka kukuha sila ng mga mana, ng tinapay, nagtatago sila para sa kinabukasan. Ano nangyayari sa tinapay? Napapanis, mga kapatid. Kaya, doon sa throughout the wilderness test, doon sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, the Israelites came to that understanding that their survival did not depend on one God's gift alone. Hindi lang doon sa tinapay. Kasi pwede silang tumanggap ng tinapay on a daily basis. Yun ang sabi, Sister Cynthia, ng Panginoon, that man does not live by bread alone, but by in every word that comes out from the mouthpiece of God. Yun ang sinasabi. Huwag ka lang nakatingin doon sa daily provision ng Diyos. Huwag lang tayo nakadepende sa trabaho natin. Kasi dito ako kumikita, kailangan kumita ako ng kumita para may makain ako. That's one thing. Don't forget the giver because we focus on the gift. Nakatingin lagi ang tao doon sa gift. Nakatingin palagi ang tao dun sa creation, but we forgot the Creator. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, man does not live by bread alone. Huwag tayo makalimot sa Diyos. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, all the labor of man is for his mouth, and yet the soul is not satisfied. Maraming mga nagtatrabaho ng ganyan, mga kapatid. Nagtatrabaho para kumain, pero nakalimutan yung kaluluwa nila. And also comes to that conclusion, anong sabi ng Biblia, Sister Marlene? Aanin ko man ang daigdig, aanin ko ang kayamanan na nakuha ko sa daigdig sa mundong ito, ngunit magiging dahilan naman ito ng pagkapunta ng aking kaluluwa sa impyerno. What will a man get from having all the riches and the wealth of the world, that my soul is burned in hell? Huwag tayo makalimot sa Diyos, mga kapatid. Ano pa sabi ni Haring Solomon? What more has the wise man than the fool? Ano nga naman ang pagkakaiba ng mga marurunong sa mga hangal? Lahat ng gawa ng tao ay para sa kanyang bibig, sapagkat anong pakinabang mayroon ng pantas na higit sa mangmang? Wala. Kahit matalino ka at bobo ka, pareho lang naman tayo sa buhay. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. And mga kapatid, what we're reading is the words of Solomon. And before I forget, mga kapatid, that when you read the Bible, our main context, our main text is the words of Jesus Himself. It must be read in accordance with, under the lens of the Jesus' principle. Itong binabasa natin ito, kaya mahirap yung isang relihiyon na nakabase doon sa isang verse lang, without cross-referencing it to the words of our Lord Jesus Christ. For example, sinabi ni Paul yon, pero anong sinabi ni Jesus pertaining sa same topic? For example, may mga sinabi si Jesus na
Sinabi si Pablo na ito mga ganito, mga pusakal, mga taong mga immoral, etc., etc. Sinabi ni Pablo yun na ito walang puwang sa langit. But what did Jesus say? On the very same topic. It must be the words of the disciples and the great giants of faith. They have their own words, and we are not here mga kapatid to challenge what they said, the prophets. We're not challenging that. But when we read the words of this great man of God, let's not forget what did God say on the very same topic. At itong binabasa natin na book according to the King Solomon mga kapatid, these are his own words. And sometimes, these are his words which may not be, or which may be in contradictory or complementary to what Jesus said. Babasahin natin mga kapatid. Hindi porke matalino ka, ay hindi ka na magugutom. Kaya sabi ni Haring Solomon, anong saysay ng pantaas? Ano ang kalamangan, ano ang advantage ng mga marurunong sa mga hindi marurunong? Meron. Kasi sinabi ng Diyos in the book of Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. One of the greatest enemies of man is not Satan. Sister Cynthia, ang isa sa pinakamalaking kalaban ng tao sa buhay, hindi si Satanas actually. It is ignorance. Yung kawalan ng karunungan. Malaking kamangmangan. Malaking kasiraan ng tao yan because the Bible said so. Jesus or God said, my people are destroyed for lack of knowledge. And because thou hast rejected knowledge, I have and I will also reject thee. Hosea 4 verse 6. Kaya yung mga pangangailangan ng buhay, mga pighati ng buhay, present and available sa marurunong at sa mga mangmang. At ang mga kondisyones ng buhay ay maaaring pareho sa kanila. Lahat sila ay open, kaya nagkaroon ng COVID, Sister Vilma. Nagkaroon ng COVID pandemic, lahat, walang mahirap, walang mayaman. Merong kaibigan, yung aking kaibigan na bilyonaryo sa may Green Hills, tinamaan ng COVID, patay. Merong mga Sister Vilma sa lugar natin, yung ating kapatiran sa Gulod, sa bundok, na hindi naman nararating ng mga transportation talaga ng mga civilized o ng mga current na mga modern na mga sasakyan, tinamaan din ng COVID. Ano ang point? Na kahit mangmang, kahit mayaman, kahit mahirap, kahit matalino, kahit nag-aaral o hindi, pero open tayo sa lahat ng problema ng buhay. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Open lahat yan sa kamatayan. Hindi porket mayaman ka, hindi ka na mamamatay. Lahat tayo namamatay. Open yan sa lahat. Yun ang sinasabi ng ating mga ngaral na si Haring Solomon. But look at what Jesus said in Matthew chapter 7 verse 24. Kaya maganda mga kapatid, magkakaroon tayo ng mas malawak na karunungan patungkol sa Biblia, because when somebody said something to us, we can then just bring that words in accordance to the lens and microscope of Jesus. What did Jesus say? Jesus said, whosoever hears these sayings of mine or teachings of mine and thus them. Sabi ni Jesus, kung sino man ang nakikinig, kaya mahalagang pakikinig ng salita ng Diyos, at gumagawa. Kailangan nakikinig at gumagawa. Hindi sapat lang yung nakinig, tapos hindi naman ginawa. Ang sabi ni Jesus, yung nakikinig at gumagawa ng aking mga salita, anong sabi ni Jesus? I will liken them or him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, but it fell not, for it was founded upon a rock. Kasi darating sa buhay natin, Sister Nita, yung
pagpalo ng buhay, yung problema ng buhay. Magkakapareho yan eh. Pare-pareho yan eh. Walang nakapagsabi na, ay, mayaman ako eh. Hindi ako tatamaan ng kidlat, hindi ako tatamaan ng sakit. No. Darating sa atin lahat yon. But when our lives are built upon a rock, by listening and doing the words of God, Jesus said, you will not fail. You will not fail, you will not fall. Hindi ka babagsak. Bakit? Dumating man ang pagsubok, dumating man ang problema, dumating man ang pigati, ang suliranin ng buhay, hindi ka babagsak. Bakit? Pinapalakas ka eh, supported ka by the words of God. Yun ang kahalagahan, mga kapatid, ng pakikinig ng salita ng Diyos. And the words of God also said that faith comes from hearing and hearing the word. Kaya maraming mga taong bumabagsak sa buhay because they failed on the first attempt. They failed on that first prescription, that first requirement of faith, which is hearing and listening. Kaya mga hindi nag-a-attend ng Bible study, ang laking kawalan. Ang laki ng kawalan nila. Bakit? Humihina ang pananampalataya. Humihina ang prayer life. Nagkakaroon ng lack. At tandaan nyo ito, mga kapatid, a prayerless life, small prayer, short prayer, no prayer, a prayerless life is a powerless life. A prayerless life is a powerless life. Ang taong kulang sa panalangin, ang taong kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos, you lack. Kaya pag dumating ang baha, dumating ang malalakas na hangin, dumating ang bagyo, bagsak. Because Jesus said so. Jesus said, because the house or the life was not built upon a rock. Kaya mahalaga yung knowledge. Mahalaga yung karunungan. Bagamat sinasabi na Haring Solomon in some instances na walang pagkakaiba, and he was just referring kung ano ang lahat ng availability sa lahat ng tao. Mayaman ka o mahirap, matalino at mangmang, available sa iyo lahat yan. Pero kung ikaw ay isang marunong na anak ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos na nakikinig ng salita at gumagawa ng salita ng Diyos, darating din sa iyo ang mga pagsubok na darating sa mga mangmang at mahihirap, ngunit hindi ka babagsak. Bakit? Founded ka by the words of God. Amen, mga kapatid? Whatever one is, he has been named already. So, ang sinasabi ni Haring Solomon, mga kapatid, merong predestination. Dahil makapangyarihan ng Diyos, Sister Marlene, lahat ng bagay, pati ikaw, alam na ng Diyos ang pangalan mo. Kaya wala ka ng karapatang mag-complain. Lord, bakit ako 4'11 lang? Hindi ako naging 5'6". Lord, bakit ako naging Pilipino, pango? Hindi ako naging Amerikano na matilos ang ilong. Hindi ka pwedeng magreklamo, kapatid. Ginawa ka ng Diyos as who you are. Amen ba? You are made to the image and likeness of God. You are wonderfully and fearfully made. Amen? Nung ginagawa ka ng Panginoon, Sister Christy, talagang maingat and fearfully. Parang maingat na maingat kang ginawa ng Diyos. Amen ba? Kaya wag kang magrereklamo. Bakit? The more you argue with God, the more you complain, it leads to further frustration. Amen ba? Eh kung kahit maliit ka, eh bakit? Tingnan mo ang mga lahat ba na naging presidente, matatangkad? Hindi. Pag nakita mo si PBBM, kaharap ng mga NBA superstar, para siyang maliit na tao lang. Oh, ay di lalo na siguro si GMA. Tingnan mo si GMA, pagkaliit-liit, pero naging presidente ng Pilipinas. Ngayon, naging spokesperson pa siya ng House of Congress. Kaya, hindi ka dapat magreklamo sa Diyos. Pasalamatan mo ang lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. You see, mga kapatid, ang pagpapasalamat, birtud din yan. Birtud. Maganda sa tao lagi nagpapasalamat. Amen, mga kapatid. Hindi yung binigyan ka na nga ng Panginoon ng trabaho, ang tagal-tagal mo ng... Yan, Sister Digna, hindi yata alam ni Sister Digna na hindi siya naka-mute.
Sister Cynthia, di alata alam ni Sister Dina. Yeah. Binigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Ang tagal mong ipinanalangin, Sister Arlene. Panginoon, sana makatakas ako dito sa amo ko na to. Gano'n mo, no, tatakas ka. May pinakita pa ang Diyos sa'yo. Di ba? Maganda yun. Mahalaga. Na magpasalamat sa Diyos. Dahil pag ikaw ay nagreklamo ka na nagreklamo, lalo ka lang sasakit ang ulo. Amen ba? Alam mo, yung maganda sa tao yung may contentment. Pag-aral natin yan few days ago. Hindi masama ang magkaroon ng ambisyon. Pero huwag mong kalimutan kung ano ang meron ka. Do not forget to be happy. Meron tayong wordings yan, mga kapatid. Huwag mong hayaang mabago ang buhay mo, kapatid. Huwag mong hayaang mabago ang buhay mo dahil lang, may ambisyon ako kailangan makuha ko talaga yun. It's good. Pero huwag mo rin kalimutan yung sanity. Okay lang. Kahit wala pa ako doon, hindi ko pa na-achieve yung goal ko sa buhay. Magiging masaya pa rin ako. Hindi ako magpapakawindang-windang dahil hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. Magpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kahit ganito pa ako ngayon, kahit pa maliit ang bahay ko ngayon, pero alam ko meron akong pangarap na magkaroon ng mansion pero wala pa habang buhay kang magiging miserable dahil hindi ka pa answered prayer? No. Thank God for whatever state you are in. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. We cannot contend with God who is mightier than us. Hindi ka pwedeng kumalaban sa Diyos. Kasi ginawa ka ng Diyos na ganyan, either magpasalamat ka na lang sa buhay, na ganyan ang ginawa sa iyo at buhay ka pa, kaysa sa lagi ka nagreklamo at lagi kang nagmamaktol. For who knows what is good for man in life? Anong sabi mga kapatid? Anong mang nangyari, ang pangalan niyaon ay natawag ng malaon at kilala na siya ay tao, na hindi maaaring makipagtalo siya sa lalong makapangyarihan kaysa kanya. Ganon din. Don't complain about things to God. Lord, salamat po. At least may anak po akong mga mababait. Meron akong kausap kahapon, sabi niya, attorney, yung anak ko po gano'n, napakakulit po niya. Naku, huwag mo sasabing makulit yan. Hindi mo ba alam na maraming taong gustong magkaanak? Hindi yan makulit. Naku, makulit po yung sabihin mo mabait yung anak mo pag tulog. No. Kahit gising mabait yan. Pasalamatan ng Diyos. Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Wala. Walang nakakaalam, Sister Christy. Pero sometimes, parang alam natin kung ano makakabuti sa atin. Pero how many times, Sister Vilma, na parang, siguro, pag ganitong ginawa natin, mas okay tayo. And then, just to find out na, hindi pala. Minsan, life will surprise us. Kaya maganda yung prayer, may time delay. Hindi lahat ng prayer mo, binibigay kagad ng Diyos. Amen, Sister Michelle. Kasi pag binigay kagad ng Diyos yan, baka magsisi ka kagad. Kaya sinasabi ng Panginoon, dapat naghihintay-hintay. Naghintay. Siguraduhin mo yung talaga ang gusto mo. At pagka nananalangin ka, there was a saying as well, Sister Vilma, be careful for what you prayed for. Mag-ingat. Baka yung kasakape prayer mo, sinagot ng Diyos. Ay! Wow, mali. Tagal mo ng crush yung lalaki. Tagal mo ng crush yung babae. Tapos nung kayo pala, ba't ganon? Kala ko, kami na pala, hindi. Ipiyano lagong buhay ko. Bakit? Kasi mali ang prayer mo.
Kaya minsan, mag-iingat. Tama sabi ni Sonny Horing Solomon. For who knows what is good for man in life? Mas maganda bang mahirap? O mas maganda bang mayaman? Teka muna, ganun karami ang patotoo ng mga kapatid natin. At ito talaga kapatid na natin sa pananampalataya. And I'm not referring to other people outside our church ministry. May mga kapatid tayo dyan, Pastor J, alam mo ito kapatid, na may mga nagpapatotoo. Alam mo mga kapatid, mas gusto ko pa nung kami mahirap. Nung kami mahirap, sama-sama kami, sabay-sabay kaming kumakain. Nung kami yumaman, nagkaroon ng kaunting kayamanan, pera sa buhay, nagkahiwa-hiwalay. Nagkawindang-windang ang buhay namin. Yung anak ko nag-drug, yung asawa ko ng babae. Kami halos mawala na rin kami ng ikinabuhay. Oo nga, dumami ang pera, pero dumami ang problema. Kaya tama sabi ni Haring Solomon. We often think we know what is good for us, but do we really? Do we really? Talaga ba? Anong gusto mo? Mayaman? Na magulo ang buhay? Or simple lang? Mahirap na nakaupo sa latok. Alam mo yan, Sister Vilma, di ba? Sister Vilma, halos kababata ko yan eh. Halos matanda lang siguro si Sister Vilma ng kaunting taon. Pero, nung unang panahon, Sister Arlene, kami, sa Batangas, kami nakaupo sa latok. Sa semento, para kami naka-Indian. Wala pa naman tayong mga silya. Ang lamesa namin noon, Sister Christy, yung nakaupo kami sa floor, tapos ang lamesa namin, kapantay ng dibdib namin, so hindi na namin kailangan ng silya. Ang tawag namin doon sa lamesa mababang yun, latok. Walang chair. Oh, pero noon, ang saya. Ngayon, ang mga bata, Sister Arlene, iayayain mo na sa palengke, magmumol na kayo, ayaw sumama. Nung unang panahon, Sister Christy, pag hindi tayo sinama ng mga nanay, tatay natin sa palengke, iyak tayo na, ay, sama niyo ako. Gusto mo makarating ng palengke, gusto mo makasakay ng jeep. Natatandaan mo yon, Sister Vilma, pag hindi ka sinama ng iyong nanay, ng iyong tatay sa mall, o sa palengke, iyak ka ng iyak, parang feeling mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa. Ngayon, Diyos ko mga kapatid, babayaran mo pa yung mga anak ko para lang samahan ka. Ibang-iba. Simple lang ang buhay noon. Gusto mo ba nung health? Anong gusto mo? Walang sakit na yung asawa mo laging wala sa bahay? O may sakit na nasa bahay? Hindi. Kaya, meron tayong pato, Sister Milen yata yun eh. Sister Milen ng Italy. Ang tabi ni Sister Milen, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit po? Yung anak ko po nabangga. Ha? Nabangga? Nagpapatotoo ka? Nabangga? Opo, bakit? Kasi po nung nabangga siya ng motor, di ngayon po hindi po siya makalakad, di salamat po sa Diyos. At siya po ngayon mga kapatid ay lagi nakaka-attend ng church. Hindi po siya makalakad, maaaring blessing din ng Diyos yun. Hindi kasi nung nga naman nakakalakad, hindi ka makutap-tapan, hindi ka malaman, hindi ka malaman kung nasaan ka nandoon, darating ka dili o hindi. O ngayong hindi ka na makalakad, di yan, sige, itong link, makinig ka. Kaya minsan tatanungin mo din, anong gusto mo, sikat o hindi sikat? Yung mga sikat, biro mo, pag sikat ka, hindi ka makalabas. Hindi ka makapag-shopping. Sino ba yung nung isang araw, yung mga congressman binabato ng itlog? Gusto mo ba ng ganon? Oo nga, congressman ka, sikat ka, para binabato ka, tinatawanan ka ng tao, o hindi ka sikat. Kaya may mga tao walang ginawa kundi mag-reel. Padamihan. Salamat sa mga 1,000 subscribers. For what? Ano makukuha natin sa ka-reel natin mga kapatid? Hindi naman tayo mga celebrity. Okay, sana kung may makukuha tayo dyan. Pero, yun naman gusto natin, talagang kailangan. Maraming namatay. Maraming kailangan magpakita ng exceptional talent. Maraming kailangan maghubad, halos kita na ang kuyukot para lang panuuri ng tao. Yan ba ang gusto nyo mga kapatid? Hindi na. Amen ba mga kapatid? Nung unang panahon talagang tagong-tago. Ang lahat ng parte ng kababaihan, pati mga... Ngayon kapatid talagang kulang na lang, ipagladaran talaga.
Yan ba? Kaya, tatanungin mo, ano ba? For who knows what is good for man in life? Anong gusto mo? Mas gusto ko na lang yung simple. O, pag gusto ko mag-post sa Facebook, magpo-post ako sa Facebook, walang sikat. Hindi ako sikat. Pag may kaunting kayamanan, kakain. Pag wala, di sa bahay. Ganun lang ang buhay, simple lang. Wag laging naghahanap ng atensyon, kailangan laging may manood. Bakit walang nanonood? No, may nakikita pa ako ganyan eh. Pag may nag-reel si Sister Arlene, no? Pag may natitingnan pa, lang kaya nanonood, dalawa. Babate, salamat sa mga nanonood. Napadaan lang yon, hindi nanonood, dumaan lang. Nagkataon lang na nagre-reel ka. Huwag mong ibilang na watcher or viewer. Napadaan lang. Ano pa ang sabi? All the days of his vain life, which he passes like a shadow. Who can tell a man what will happen after him under the sun? Maaaring hindi aram ni Solomon ang susunod na buhay. Yan ang problema kay Haring Solomon. Again, yan ang sinasabi ko kanina. Pag nagbabasa tayo mga kapatid ng Biblia, even the wisest man ever lived, he is still a mortal being. Siya ay isang tao pa rin na tao na ginawa ng Diyos. Maaaring kulang siya ng kaya ng karunungan patungkol sa buhay after ng kamatayan. Sinasabi ng Panginoon in 2 Timothy chapter 1 verse 10 that Jesus Christ brought life and immortality to light through the gospel. Because of Jesus Christ, Sister Arlene, John 3:16 is alive because John 3:16 confirms that whosoever believes in him will not taste death but will have an everlasting life. And that is a promise of Jesus. Yun ang pangako ni Jesus na hindi alam ni Haring Solomon, na sinasabi niyang wala nang buhay after ng kamatayan. Meron. Jesus said that. Jesus confirms this. Kaya itong sinasabi ni Solomon, mga kapatid, ay maaaring totoo, pero the truth of this statement itself must be evaluated, must be read, must be cross-referred to and with the rest of the Bible. Kailangan may cross-referencing. Hindi lang yung isang verse lang ang pinangahawakan natin. Kailangan, nasabi ito ni Haring Solomon, he is the wisest man ever lived. But again, i-compare din natin sa sinabi ni Jesus. I-compare din natin sa ibang context, ibang prophets. What did Hosea say? What did Isaiah said? What did Moses did? Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang sinabi ni Pablo? Ano ang sinabi ni Pedro? These are the complexity of the words. This is how we read the Bible, mga kapatid. Pag nagbasa tayo ng Biblia, hindi isang verse lang. Kailangan meron tayong cross-reference. Amen? Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon, and God bless you all. Back to you, Pastor Jay. Pastor Jay, you can also make an announcement, okay?